Universal Social Pension, meron na bang update? Alamin sa video kong ito. Nakakuha tayo ng napakaraming komento patungkol sa Universal Social Pension at gusto kong iklaro sa lahat ng mga senior citizen nang sa gayon ay maklaro din sa kanila ang kasagutan na kanilang kinakailangan. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Minosatanyo at gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na hindi po ako affiliate o hindi po ako connected sa any agency na kung saan aking binavlog. Kung hindi, gusto ko lang po magtulong sa lahat ng mga senior citizen na mabigyan sila ng kaalaman patungkol dito nang sa gayon meron silang ideya, meron silang dapat na malaman patungkol dito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video kong ito, mag-comment ka if meron kang katanungan regarding to this matter, at i-comment mo din kung taga saan ka at saan umabot ang video kong ito nang sa gayon sa next vlog ko ay ma-shoutout kita. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated sa mga i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung ikaw ngayon ay handa na malaman kung ano ba ang update sa Universal Social Pension at malaman ang mga kasagutan na aking sasagutin ngayon dito sa aking vlog, so let's go na. Hindi na tayo magsasayang ng oras. Ito yung una nating sagutin na katanungan. At ang tanong ay, ano po ba yung Universal Pension? Walang pinipili, may pension man o wala? Merong matatanggap? Dagdag katanungan, di ba sa Universal Pension, kahit na may pension sa GSIS at SSS ay pwede na? So sagutin natin tong dalawang katanungan ito nang sa gayon ay maliwanagan ang dalawang taong nagtatanong at kung sino pa yung may kaparehong katanungan. So pakinggan nyo po ang sagot sa tanong na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng Universal Social Pension? Ang Universal Social Pension, this bill seeks to grant universal social pension benefits to all senior citizen. Imagine, to all senior citizen at saka universal senior citizen. So, regardless kung ano man yung status mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, mahirap, may ngipin man o wala, may pension man o wala, as long as ikaw ay senior citizen at o pumatong ka na sa 60 years old, pasok ka sa banga. At dito sa article na ito, ang matatanggap nyo is 2,000 pesos per month. So sobrang laking tulong na din ito, no? But this is subject to review every 2 years. Dahil kinukonsider natin ang inflations at availability ng funds. Mas gusto ko tong Universal Social Pension dahil walang pinipiling mga senior citizen. As long as ikaw ay nasa tamang edad na para tatanggap ng pension, ay ito pwede sa lahat. Kasi currently, meron tayong social pension para lang sa mga indigent. So, kung ikaw ay hindi indigent, parang wala kang chance talaga to really receive some monetary galing sa gobyerno. Kasunod na katanungan na dapat nating bigyang pansin at dapat nating sagutan ay itong tanong na nasaan na yung Universal Social Pension. At ating iklaro din sa nagtanong na so, hindi totoo ang Universal Social Pension. So, atin po itong sagutin. Nang sa gayon ay maliwanagan kayong lahat. Ano na nga ba ang update sa Universal Social Pension? So, as of September, nasa Kamara pa din. Pinag-uusapan sa lahat ng tao na nasa Kongreso kung ito ba ay approve o hindi. Dapat po kasi nilang pagtuunan ng pansin at mag-study sila patungkol sa Universal Social Pension dahil hindi po dapat na mamadaliin ang mga bagay-bagay dahil dadaan po yan sa due process nang sa gayon ay malaman ng Kongreso at pagkatapos nila kuha ang punto sa Universal Social Pension kung saan ba ito gagamitin, kung sino ba ang mga benepisyo sa baraang ito, at kapag sila ay sumang-ayon sa Universal Social Pension
So magiging batas po ito kapag ito ay napirmahan ng ating Pangulo. So once na napirmahan ito ng ating Pangulo, ay paglaanan po yan ng pondo or paglaanan po yan ng budget. At once po na meron ng budget para sa batas kung mapirmahan na itong Universal Social Pension, ay for release na po yan ang mangyayari. So sa katanungan na hindi ba totoo ang Universal Social Pension, ibig ko lang pong ipaalam sa inyo na ang Universal Social Pension ay hindi pa po ito batas. Kagaya na sinabi ko kanina, nasa Kamara pa po, pinag-uusapan pa. So ito po ay kasalukuyang naaprubahan sa Kongreso pa lamang. Ayon po sa ipinaukulang House Bill or HB 10423, sa bawat senior citizen na hindi kasama sa inyong tinuturing na indigent ay makatanggap ng 500 buwan-buwan. So, ano po yung indigent? Kasi ngayon, meron tayong tinatawag na local social pension. So, yung mga indigent lamang po ang makakakuha ng pensyon sa social pension. So, kung hindi ka indigent social pensioner, so hindi ka po pwede na tumanggap ng pension. Kaya nga, nagpadala sila ng bill na kung saan ang Universal Social Pension at ngayon ay pinapaabrubahan nila sa Kongreso at kapag ito ay maging law na, so that's a time po na maging batas na po itong lahat, ang Universal Social Pension, at pwede na pong makakuha lahat ng mga pensioners. Ngayon ay may sagutin tayo na concern o statement na kung saan sinabi dito, Universal Pension malabo, kailangan ng pondo ngayong eleksyon. Ang sagot ko po dito ay hindi pa po ito pwedeng lagyan ng pondo dahil hindi pa naisabatas ang Universal Social Pension. Once maisabatas na, so dyan po kasi paglaanan mo ng pondo. And sa ngayon na hindi pa siya naging batas, hindi pa po pwede siyang bigyan ng pondo. Dahil may ano po yan, may pinag-usapan po or due process para maging legal lahat po when it comes to this matter. So, kung itong pong statement niyo ay hindi pa po ito tama. Kasi kinakailangan po kasi ng approval galing sa President, or una sa Kamara, next to it sa President. At kapag approve na sa President, that's the time na paglaanan po ng pondo. May isa po tayong statement or comment dito na tanggap at patungkol po ito sa social pension payout kasi nagpi-payout po ang social pension every 6 months. So na-feel ko din ang taong ito na medyo matagal ang payout ng social pension. Ang sabi niya dito, ibig pa po niyo sabihin every 6 months din makabili ng gamot ang mga senior, maghintay ang sakit nila. Ganun po ba ang ibig niyo sabihin? So far ma'am, hindi po ako ang nag-decide na every 6 months po yung payout. Kung ako lang, pwede pong every month. Kasi alam ko na maraming mga concern ang mga senior citizen, lalo sa kanilang health. So, gusto ko rin po na every month. Pero, sa ngayon po, ang nakasanayan nila is every 6 months. Pero ngayon, nag-ask po ang president dito or secretary na gawin po every quarter para hindi masyadong matagal po na ibigay ang mga pension ng mga pensioners sa social pension po. And very sorry for that, and it's very sad po na mabasa ang comment na ito. Isang statement na naman na dapat nating bigyan ng kasagutan ay patungkol ito sa social pension pa din, which is naggawa ako ng vlog dahil merong 13,000 na social pensioners ang tinanggal, at dito naman ay patungkol ito sa payout. At dito sabi niya, okay ang paliwanag mo, pero bakit dito kada taon meron collection ng member fee yung may sabi ng president dito sa amin? So ang sagot ko po dito, kung kayo ay hinihingaan po ng singil
sa inyo pong tinatawag ditong social pension. Actually, hindi ko po yan masagot ng anong tawag dito. Kung ano po yung pinagkasunduan po ninyo dyan sa lugar po ninyo. Pero isa lang po yung mabigay ko na kasagutan sa problemang ito. Ito po yung paalala sa publiko na no collection policy sa DSWD. So ang DSWD ay hindi nangungulekta ng anumang halaga kapalit ng mga programa at serbisyo, lalo na sa mga sumusunod. Itong mga binibigay na benepisyo. Example, yung 4Ps, SLP, social pension for indigent senior citizens. So kung kayo po ay hiningian po, mayroon po nakalagay dito, ang anumang koleksyon na may kaugnayan sa mga programa at serbisyo ng DSWD ay hindi otorisado ng kagawaran. So kung mayroong ganun daw na nangyari, ipagbigay alam agad sa aming tanggapan ang ganitong mga gawain. Tanging ang pagkuha ng travel clearance for minors and traveling abroad ang mayroong kaparatang bayad. So maraming salamat po. So ito lang po yung kasagutan ko po dito, na hindi po ang DSWD humihingi ng mga fee or yung mga tumatanggap ng fee. So ngayon ay knowledgeable na po tayo na hindi po talaga tumatanggap ang DSWD ng mga bayad-bayad na dyan. Nasanay nabigyan ko ng kasagutan ang lahat ng katanungan ninyo when it comes to this matter. So nais ko lamang po na ibigay lahat dahil napakaraming katanungan with regards to this concern, and ako, as long as na kaya kong bigyan ng kasagutan at kaya ko pang mag-research at kaya ko ibigay sa lahat ng mga senior citizen ang kasagutan na kinakailangan, I will do it. Dahil alam ko na kung need nyo ng kalaman, ay hahanap kayo talaga ng rason para mag-research, para mangialam sa iba kung ano ba yung dapat nating gagawin. So that's why I am volunteering myself to make a vlog. So kahit na medyo hirap at pagod ako dahil meron ako isang trabaho, pero I plan to make a schedule in making a vlog nang sa gayon ay marami akong matulungan na tao. And I hope na lahat ng yung concern na yon ay nasagot ko ng tama. At kung ikaw ay meron pang mga katanungan with regards to these matters, or kung ano yung gusto mong ipag-vlog sa akin, na gusto mong matanungan or mabigyan ka ng tutorial, I am more than willing to really help. So, ang akin lang po, if you wanted to help me, just subscribe my YouTube channel. This is me, Ruel Mendoza Tanyo. So, yan naman po ang aking hinihiling sa inyo. Maraming salamat sa panonood, and see you again next time sa aking i-upload na contents dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa pagsunod, pag-subscribe, pagpanood sa aking mga vlogs. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.